Kung bawal kainin ng baboy, bakit pa ito nilikha ng Diyos? Una, hindi lahat ng nilikha ay pagkain. Noong nilikha ng Diyos ang mundo, iba-iba ang layunin ng kanyang mga nilalang. May mga hayop na tumutulong sa bukid, may mga hayop na panlinis ng kapaligiran, may mga hayop na kasama lamang sa ekosistema, at may mga hayop na pinahintulutan ng Diyos na kainin. Ikalawa, noon pa man ay may pagkakaiba na ang malinis at di malinis. Maraming nagsasabing nagsimula lang ang batas tungkol sa pagkain noong panahon ni Moises. Pero bago pa ibigay ang 10 utos sa Sinai, alam na ni Noe ang pagkakaiba. Genesis 7 verse 2, magdala ka ng 7 pares ng bawat hayop na malinis at 1 pares ng bawat hayop na di malinis. Kung walang pagkakaiba noon, paano nalaman ni Noe kung alin ang malinis at alin ang hindi? Ibig sabihin, ang prinsipyong ito ay mas matanda pa kaysa sa bansang Israel. Ikatlo, ipinaliwanag ng Diyos kung alin ang maaaring kainin. Pagdating sa Levitico, nilinaw mismo ng Diyos ang layunin. Levitico 11:46 and 47, upang inyong makilala ang pagkakaiba ng malinis at ng di malinis na hayop na maaaring kainin at ng hayop na hindi maaaring kainin. Ikaapat, bakit kasama ang baboy? Levitico 11:7 and 8, ang baboy ay marumi sa inyo, huwag ninyong kakainin ang kanilang laman. At inulit ito sa Deuteronomy 14:8, ang baboy ay marumi sa inyo, huwag ninyong kainin ang laman nito. Pansinin ninyo, hindi sinabi ng Diyos dahil hindi masarap, hindi rin sinabi dahil uso lang noon, hindi rin niya sinabi dahil kultura lang ng Israel. Simple lang ang sinabi niya, ito ay marumi para sa inyo. Kapag ang Diyos ang nagsasalita, hindi niya kailangang ipaliwanag ang lahat ng dahilan. Ang kanyang salita ay sapat na.